Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 34. And today's May 26, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Ay! Hello po sa ating mga kapwang naiinitan. Ay, Albert. totoo. Ito yung mainit na nakakaantok. Ayun, correct po. Ay, grabe talaga. Kamusta ka po, Tata Bert? Okay lang naman, no? Yun. Marami naman natapos na mga bagay na dapat gawain. Natapos naman natin. Ay, okay yan. Yan ang importante. Tapos, siya ka makakatulog dahil sa sobrang Kaya pala sabi ko, baka ako iniisip ko, taas po ba sugar ko? Hindi eh. Iba yung Ganun talaga pagka ganyan ang klase na ang init yan, tendency, parang hinihila kang Opo, grabe talaga. papunta nga ako dito kanina Opo. sa LRT, nakaupo ko na ganyan pipikit-pikit ako Buti na lang hindi ako lumampas Naku, pwede na lang. Naku. Tsaka buti tatabert yung huli, sukat, di ba? Yun ay last. Oo, yun ang last. station. Yan. Sa bagay, baka bumalik ka ulit. Opo, balik agad. Ayun. Opo. Naku, ayan. Parang kasi nasa lubong Parang dito na. Pero yun, keep on drinking water po. Ay, totoo yan. Yes. Kahit nasa mga provinces, Isabela, Yes, yan din ang inirereklamo ngayon ng aking pamangkin. Sabi niya, pati mga bata, nahihirapang makatulog daw. Opo. Ay, opo. Kaya ugaliin pa rin talaga yung laging uminom ng tubig. Yes. Pag may lakad, magdala rin ng basang bimpo. At Correct. kasi may lalagay sa ulo na niyan, nahihilamos, ganyan. May pupuna sa ating muka. Yeah. Nakakatulong naman po yun. Totoo po yan. Ayan po. Yan. Batiin ko lang po, Tata Bert, Yes, ang yes. ating mga viewers. Hello po, Tita Belen. Hi, Balansky! Miss Erlina Omania. Mhm. Ba? Tita Helen Tolentino. Hi, Helen! At yung iba, papasok pa lang po. Mm. Ayan, antayin po natin. Ayan. Anong mga ganap, Tata Bert? Ito nga ano ko ngayon pumapasok tong week na ito na may mga pangyayari na na may mga nasasawi, may mga nadisgrasya. Katulad Opo. yung nangyari, nag-collapse na 9-story building sa Angeles City. O, biro mo, nag-collapse yun, ha? So far, 4 ang patay. Ay. Meron pang either 17 or 18 ang missing. At sabi nga ng mga nagre-rescue doon, medyo may naaamoy na silang masangsang, something. Oh, no. Sana naman hindi, no? Residential po. Hindi nabanggit. Pero residential commercial siguro yun. Grabe. Yes ka po. Yan ang ano niya. Nakakalungkot na. Meron nga nung kinunan niya ng picture, yung hindi pa, yung bago pa lang na katatapos yung Opo. building, tsaka yung nag-collapse na. Kung makikita mo doon sa natapos na building na yun, para bang sinasabi ng parang sa standard ng pagkakagawa. Ay, ako. Ganon. Bago lang building. Parang tinipid sa materyales. Tapos, Yung may-ari nasa abroad pa ata ngayon. ako. Pag ganun ba, Tata Bert, dapat required siyang umuwi dahil And may ano rin naman yan. Supposed to answer. to answer. May mga questions kasi yan At ang isa, most probably, tatanungin din yan yung mga sangay ng gobyerno na supposedly dapat nag-grant ng permit sa Ay, pagpapatayo niyan. yes, yun pa isa. Naku po, sana. Yan. Maraming investigasyon yan. Yan. Opo. Ay, at sana makuha nila yung hustisya, kung ano man, para both parties. And then nagsabi na rin pala ang Pag-asa, mukhang may bagyong may low pressure area na baka pumasok daw sa Philippine Area of Responsibility by Thursday. At ang magiging pangalan noon kung pumasok man ay Domeng. Ay!
Tito Dome. Dome! Tito Dome. Oo. Kamusta po? Ayan. Sana naman no, hindi masyado maka-apekto sa ating bansa yan. Malusaw na siya. Biro mga hirap ng bansa natin ngayon sa sobrang init. Tapos may daraan na bagyo. Kawawa naman yung mga marami sa mga nasa sitwasyon na hindi maganda. Correct. Katulad yung yung isang lugar dito sa Manila. Kung tawagin yan Parola area, parting San Miguel. Nagkaroon nata ng sunog dyan at alam mo naman lugar, squatters area lugar. Kaya maraming bahay na nasunog pero wala naman nasabi kung may mga namatay or whatever. Pero yung problema rin ng mayor ngayon dahil ng Manila dahil kasi nangyari na iyon. Grabe na Tata Bert. Saan ko parang laki rin po lang ng sunog po, no? Meron pa isang sunog sa Taguig. Ay! 500 na families or Oh no! Wala. 400 to 500 families yan. Pero ang bahay na nasunog is more than 100 data na bahay. Dami yan. Hindi rin basta. Opo. Sa Taguig. Santa Ana Taguig. Something like that. Nako. Yeah. Kita mo yung mga dahil sa sobrang init ng panahon, talagang sunog ang kadalasan. Opo. Totoo Nagiging yan. sanhi ng mga ganyang Yan. aksidente. Opo. Kaya lagi po kayo magtanggal sa plug. Yan. Yes. Opo. Basta yan. Kala nyo iniiwan nyo lang. Yung init nga. Tayo naiinitan. Yun pang mga electrical wire. Diba? Mhm. Ako. Always. Yung mga nag-charge habang natutulog, Ay, nako. yung mga cellphone. Wag na wag. Lalo niya yung charger nyo, nabili lang dyan sa bangketa. Ay. Aray. Nako. Yan ang pinakaisang. Antayin nyo na lang. Delikado yan. Kinabukasan. Kahit pa paano ay may battery, okay na yun. Yan. Dumami po Tata Bert ang ating mga viewers. Uy, that's good. Yan. Sige pa Tata Bert. Ano pong ganap si Charles? Don't think, wala na. Okay. Wala na ako nakala. Yan. Okay. So, si Alex po, ayala, nasa French Open na. Tata Bert, start lang ng French Open. Oo. Kaka-open lang ng French Open. Kulit eh. Mabigat ang kalaban niya, ha? Opo. 17. Pang-17 yan, ang magaling sa Yan. mundo. Okay. As compare kay Alex ngayon, nasa mga 40 ata ang ano Opo. niya ngayon. Ang rank niya. Mabigat yan. Hopefully, may panalo niya. Yes. Good luck, Alex. Good luck, Alex. Ongoing pa po ata eh. Ayun. 2 sets pa lang po ang ano. Ayan ako. Fighting. Ayan po. At na-miss natin ang Bible reading, Tata Bert. Uy, oo nga, no. Dahil binigyan na natin ng way yung birthday celebrations ni Yes. Jimmy. At mo. At Ayan. ng inyong lingkod. Yes. Ayan. At mga Friday episodes na. Napakaganda ng mga sharing. Lalo na. Oo, totoo yun. Diba? Saan mo nakilala ang Diyos. Yan. Okay po. So, nasa chapter 39 po tayo. Doon tayo Yes. magpapatuloy. Okay, Ayan sige po. Sige po. Basa na po tayo. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 39. Ang pagbagsak ng Gog. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Gog. Sabihin mo ang ipinapasabi ko. Ako'y laban sa iyo, Gog. Pangunahing pinuno ng Meshek at Tubal. Babaliktarin kita at mula sa dulong hilaga ay itataboy sa kabundukan ng Israel. Pagkatapos, aagawin ko ang pana at mga palaso sa iyong mga kamay. Ikaw at iyong buong hukbo ay manilipol sa kabundukan ng Israel, pati ang makapal mong tauhan. Ang inyong mga bangkay ay pababayaan kong kanin ng mga ibon at lapay ng mga mababangis na hayop. Sinasabi kong mabubuwal ka sa kaparangan. Lilikha ako ng sunog sa Magog at baybayin ng dagat. Ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ipapakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan nito. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Yan. Dito sa nito, no, Gog
na siyang pinuno ng Magog. Nakalagay ba yung Magog? Hindi, no? Meshach. Pero pangunahing pinuno ng Meshach at Tubal. Ito kasing si Gog or bansang Gog or whatever, nandoon din ata sa Revelation yan eh. At sinasabi na isa itong bansa bansa na siyang mamumuno sa grupo ng mga bansa sa hilaga ng lugar na iyan na didigmain ang Israel. Hindi natin malaman kung yung ipinapakita na ito nangyari na or mangyayari. Most probably mangyayari pa lang. Dahil kinikwento ni Ezekiel, base na rin sa sinabi sa kanya ng Diyos. Remember, si Ezekiel nga po pala, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ay isang propeta na ginamit ng Diyos para siyang magpahayag sa mga taga-Israel na captive ngayon sa bansang Babylonia. Ito, pinakita sa kanya yung mangyayaring ito na kung ano yung magaganap sa Israel. Gegerahin ng Gog na siyang namumuno sa grupo ng mga bansa na didigbain nga ang Israel. Ganon. At dito bukang hindi pababayaan ng Diyos ang Israel laban sa Gog. Dahil. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin verse 8. Sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Pagkaganap ng mga bagay na ito, ang mga tagalunsod ay lalabas ng bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na sa panggatong sa loob ng 7 taon. Uy, dami. Hindi na sila kailangang mangahoy sa bukid o gubat. Ang mga sandatang iyon na ang kanilang igagatong. Ang mangyayari, sasamsaman nila ang sanay mananamsam sa kanila. Ang Panginoong Yahweh ang may sabi nito. So dito, yung grupo ni Gog na ito, nabigo sila. Kumbaga sa natalo sila sa labanang ito. At dito maraming namatay. At yun nga, ang kukunin yung mga labi na ginamit sa pandigma ng mga taga-Gog na iyan. Kasama ang pana, sibat, kalasag, at gagamitin kung sa anumang paggagamitan ng mga taga-Israel na ito. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin verse 11. Ang libingan ng Gog. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel, ang libis ng manlalakbay, sa silangan ng dagat na patay. Doon siya ay lilibing kasamang makapal na taong kasama niya. Ang libingang ito ay tatawaging libis ng hukbo ng Gog at lilihisan ng mga manlalakbay. Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ang mga Israelita ang lahat ng bangkay. Lahat ng tutulong sa paglilibing ay pararangalan sa araw ng aking tagumpay. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkaraan ng 7 buwan, magtatalaga kayo ng isang pangkat upang patuloy na maghanap at maglibing sa mga kalansay na hindi pa naililibing para malinis ang lubusan ng lupain. Sino man sa kanilang makakita ng kalansay, lalagyan niya iyon ng tanda hanggang hindi nadadala sa pinaglibingan kay Gog at sa kanyang mga kasama. Isang malapit na bayan ay tatawaging ang hukbo ni Gog. Gayon ang gagawin ninyo upang ganap na malinis ang lupain. Yun, aabuti ng 7 buwan. Para lang yung mga patay ay makuha nila at ilibing. Mas ano na yan siguro, mas grave na ang mangyayari niyan. Bakit ganito, no? Kinakailangang ilibing. Yung paglilibing po kasi ng isang patay, pagbibigay respeto yan sa namatay. Yung paglilibing nga pala ng patay, kaaway mo man o hindi,
pagbibigay respeto yan sa patay. Hindi basta-basta pinababayaan yan. Yeah. Kaya ganyan ang iniutos dito sa mga taga-Israel na hanapin yung mga bangkay at pag nakita, ilibing. Hmm. Okay, sige. Verse 17. Sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito naman ang sasabihin mo sa lahat ng uri ng ibon at hayop. Halikayo at magpakabusog sa handog na itong hinanda ko sa inyo. Isang malaking handa sa mga bundok ng Israel. Magpakabusog kayo sa laman at dugo. Kainin ninyo ang laman ng mga mandirigma at inumin ang dugo ng mga pinuno ng daigdig. Ito ay siya ninyong pinakatupang lalaki, kordero, kambing, toro at baka. Magsasawa kayo sa taba at malalango sa dugo dito sa maraming handog na inilaan ko sa inyo. Sa hapag ko'y mabubusog kayo sa kabayo at mandirigmang sakay nito at sa lahat ng uri ng kaway. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Biro mo, no? Pinatawag pa yung mga ibon at iba pang mga hayop at magkakaroon ng pista. Ang mga hayop at mga ibon na ito, kakainin nila yung mga laman at yung dugo ng mga namatay na tao. Namatay sa digmaan. Pati na rin yung mga hayop, yung mga kabayos, siyempre may namatay niyan. Ay, kung titignan mo kasi, bakit ganyan? Hinayaan na kainin. Magiging part na rin ng ano yan kaysa mabulok ng gusto na ano, kakainin na yan. At parang ritual na rin yan o seremonyas. Kaya pinapayagan yung ganyang bagay na yan. Sa napakarami kasi ng tao, masisira at mabubulok lang yan eh. So, ito na, pakinabangan. Parang ganun na rin ang iniisip. Mapakinabangan ng mga hayop. Thank you po, Tata Bert. Tuloy natin verse 21. Ibinalik sa dati ang Israel. Sinabi ni Yahweh, ipapakita ko sa lahat ng bansa ang aking kalulhatian sa pamamagitan ng paggamit ko sa aking kapangyarihan sa pagsasagawa ng aking pasya. Mula sa araw na iyon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. At malalaman ng lahat ng bansa na ang Israel ay nabihag dahil na rin sa kanilang kasamaan. Dahil sa pagtataksil nila sa akin, sila ay aking pinabayaan at ibinigay sa kanilang mga kaaway upang patayin. Pinabayaan ko sila sapagkat iyon lang ang marapat sa kanilang kasamaan. Yan, dito, no? Ipinalawanag naman ni Yahweh para makilala siya ng mundo. Ang dapat mangyari sa Israel ay mangyari para matuto ang mga taga-Israel na ito dahil hindi naging maganda ang kanilang ipinakita sa Diyos. Hindi nila sinunod ang utos nito at nilapastangan na nila ang Diyos dahil nga sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ipinagpalit nila ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kaya may ginawang paraan naman ng Diyos upang bigyan ng disiplina o para maturuan ng gusto ang mga taga-Israel na ito. Pero bibigyan naman siyempre ng restoration later on. Tutulungan naman sila ng Diyos once para sa kanilang recovery later on. Thank you po, Tata Bert. Verse 25. Pinapasabi ni Yahweh, ngayon, babalik ko na ang dating kalagayan ni Jacob. Muli kong ipadarama sa sambayan ng Israel ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ng aking pangalan. Ang kahiyang sinapit nila at ang kanilang kataksilan sa akin ay malilimutan na rin nila kapag sila'y payapa na nang naninirahan sa sarili nilang lupain at wala nang ligalig sa kanila. At kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway, sa pamamagitan ng pagkalinga ko sa kanila, ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Sa gayon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, na kanilang Diyos, sapagkat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig, at pagkatapos ay muling tinipon sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isa man sa ibang bansa.
Ibubuhos ko sa Israel ang aking espiritu at hindi ko na sila tatalikuran. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito ipinaliwanag naman kung gaano kamahal ng Diyos ang mga taga-Israel nito. Na matapos sila paparusahan, humingi ng tawad, muli tinulungan sila ng Panginoon na makabalik sa kanilang bansa. At dito magkakaroon ng tutulungan din sila ng Diyos para makarecover, para muling pagyamanin yung lupang ibinigay sa kanila. At sa ginawang iyan ng Diyos, sa totoo lang, parang pinangalagaan din ng Diyos ang kanyang pangalan. Dinisiplina niya ang Israel, and then siya rin ang gagawa ng paraan para ang Israel ay muling makarecover, para maipakita sa mundo kung gaano ang kapangyarihan ni Yahweh. Pero may mga taga-Israel sa nangyari kasi kaparusahan sa kanila, nagkalat sa buong mundo yan eh. Kumalat sa buong mundo. Bunga ng digmaang naganap. At ang balak nga ni Yahweh noon, na ginawa naman niya, muling titipunin ng mga taga-Israel nito at ibabalik sa kanilang lupain. Ayan po. Thank you po, Tata Bert. Ito na po tayo sa chapter 40. Ang pangitain tungkol sa templo. Noong ika-10 araw ng bagong taon at ika-25 taon ng aming pagkabihag, 14 na taon pagkatapos masakop ang lungsod ng Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ni Yahweh. Sa isang pangitain, dinala niya ako sa tuktok ng isang napakataas na bundok sa Israel. Sa tapat ko, may nakita akong tila isang lungsod. Inilapit niya ako roon at may nakita akong isang tao sa may pagpasok ng lungsod. Siya'y tila tanso, may hawak na pising lino at panukat. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at tenga. Tandaan mong mabuti ang lahat ng ipapakita ko sa iyo sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito. Pagkatapos, sabihin mo naman ito sa mga Israelita. Ito dito, muli magkakaroon ng yung espiritu ni Yahweh ay muling malilipat na naman sa isang lugar. Dahil sa tulong na rin ng Panginoon para ipakita sa Kanya. May mga bagay na ipapakita siya, most probably dahil ang rito tungkol sa templo, baka tungkol sa templo na itatayo yan. Dahil nawasak kasi ang unang templo noon eh. Nawasak ito ng sakupin ng bansang Babylonia ang Juda. Nawasak ang templo ni Yahweh, pati na rin ang bayan ng Israel mismo. Pero binilinan siya rito. Nasabi, siguro matindi yung ipapakita nito kay binilinan si Ezekiel na talasan ang kanyang mata at tenga. Marami sasabihin si Yahweh sa kanya. Sa pangitain na yan. Teleportation na naman yan, di ba ang tawag doon? Nangyari na yan dati eh. Nasa rin siya, dinala rin siya sa di ba, doon na-discover yung mga nakatagong kwarto. Yan. Ito, pangalawa. Yan. Sa Babylonia siya. Yes po. Basi, libre ang pamasahe. Oo nga, no? Po. Tuloy po natin, verse 5. Ang tarangkahan sa gawing silangan. Sorry po, Tata Bert. Ano bang tarangkahan? Gate. Pinto. Pinto yung gate. Gate. Thank you po. Ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader. Kinuha noong tao ang kanyang panukat na 3 metro at haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din ang taas. Pagkatapos, pumunta siya sa tarangkahan sa gawing silangan. Pumanhik siya sa mga baitang ito at sinukat ang pintuan. Ang taas nito ay 3 metro rin. Sa kabila nito ay may daanan at may 3 silid sa magkabila. Ang mga silid na ito ay panisukat. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang, at ang pader sa pagitan ay 2.5 metro.
Sa kabila ng mga silid na ito ay may daanan patungo sa malaking bulwagan sa harap ng templo. Ang haba nito ay 3 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang lalim nito ay 4 na metro. Ito ang pinakadulo ng daanan sa pintuang malapit sa templo. Ang kapal ng dulo ng pader nito ay 1 metro. Pare-pareho ang sukat ng mga silid na ito at magkakasing kapal ang mga pader sa pagitan. Sinukat din niya ang pasukan papuntang tarangkahan. Ang kabuoang luwang nito ay 6.5 metro at 5 metro naman ang tarangkahan. Sa harap ng mga silid ng bantay pinto ay may pader na 0.5 metro ang taas, gayon din ang kapal. Ang mga silid ay kwadrado, 3 metro ang haba, gayon din ang luwang. Pagkatapos, sinukat niya mula sa gilid ng unang silid hanggang sa huling silid. Ito ay may 12.5 metro. Sinukat din niya ang bulwagan sa pasukan at ito ay may 10 metro. Ang kabuuang haba ng daanan mula sa tarangkahan hanggang sa huling silid ay 25 metro. Ang mga silid ay may bintana upang makita ang labas at mayroon din sa mga pader sa pagitan ng mga gilid. Sa mga pader naman sa loob ng silid ay may dibuhong puno ng palmera. Dito i-describe yung pagkakagawa ng templo, no? Sa mula, pati na yung uri ng tarangkahan, yung gate, at iba pang mga importanteng lugar sa itinatayong templo. Actually, dito sa pangitain na pinakita sa kanya, nakatayo na ang templo. At yun nga, merong kasama siya na isang lalaki na taga-sukat kung gaano ang measurement ng mga pinto, ng mga pader, yung kapal ng pader, at kung ano-ano pa. So, tungkol na sa templo itong binabanggit dito sa verse na ito. Sige, tuloy tayo. Second Temple of Jerusalem. Opo. Okay na po ito. Okay. Ito, ayan. Ang patio. Ayan. Per ano to? Verse 17, ang patio sa labas. Dinala niya ako sa patio sa labas. Doon ay may 30 silid na nakadikit sa pader. Sa harap ng mga silid na ito ay may bahaging nalalatagan ng bato na abot sa gusali sa pasukan. Ito ay mababa kaysa patio sa loob. May mas mataas na daanan patungo sa patio sa loob. Sinukat noong tao ang pagitan ng 2 daanan at umabot ng 50 metro. Tuloy mo na lang. Sige po. Ang tarangkahan sa gawing hilaga. Pagkaraan, sinukat niya ang daanan sa gawing hilaga na papunta rin sa patio sa labas. Ang 3 silid ng mga bantay pinto, ang mga pader sa pagitan at ang bulwagan ay kasinlaki rin ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro ang luwang. Ang bulwagan, mga bintana at dibuhong puno ng palma ay katulad nga ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. 7 ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. Sa tapat ng tarangkahan nito ay may tarangkahan ding papasok sa patio ng tarangkahan sa hilaga at ng tarangkahan sa timog at ito'y umabot ng 50 metro. Tuloy na po. Ang tarangkahan sa gawing timog. Dinala niya ako sa gawing timog at doon mayroon ding tarangkahan. Sinukat niya ito. Ito'y kasukat din ng ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito sa paligid tulad ng ibang tarangkahan. Ang haba ng daanan nito ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. 7 rin ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. May tig-1 dibuho ng puno ng palmera ang pader ng palasyo. Mayroon din itong daanan pasilyo. Mayroon din itong daanan papunta sa patio sa loob. Ang haba nito ay 50 metro. Sabi no, yung sukat talaga. Sukat.
Masyadong elaborate Oo yun. nga po. Ma-elaborate. Opo. Ang patio sa loob. Ang tarangkahan sa timog. Ako'y ipinasok niya sa patio sa loob. Sa tarangkahan sa gawing timog kami nagdaan. Sinukat niya ito at kasukat din ng iba. Ang bulwagan, mga silid nito at pader sa pagitan ay tulad din ng ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito. Ang haba ng pasilyo ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. Ang bulwagan nga nito ay paharap sa panlabas sa patio. May dibuho ring puno ng palmera ang pader ng daanan at 8 ang baitang patungo sa tarangkahang ito. Ang patio sa loob, ang tarangkahan sa silangan. Ituloy niya ako sa loob ng patio sa gawing silangan. Sinukat niya ang tarangkahang ito. Ito ay kasukat din ng iba. Gayon din ang bulwagan, mga silid ng bantay pinto at ang pader sa pagitan. Naliligid ito ng mga bintana. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan. May dibuho ring puno ng palmera, ang pader at 8 baitang ang hagdan. Ang patio sa loob, ang tarangkahan sa hilaga. Pagkatapos, dinala niya ako sa may tarangkahan sa gawing hilaga at ito'y kanyang sinukat. Kasukat din ito ng iba. Gayon din ang bulwagan, mga silid at ang pader sa pagitan. Ang haba ng bulwagan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Ito ay may mga bintana rin sa paligid. Paharap sa patio, sa labas ang bulwagan nito. May dibuho ring puno ng palmera ang pader na pasilyo at 8 ang baitang ng hagdan. Yung mga parang merong dibuho or dekorasyon Opo. ng palmera. Ibig kasi Yes. sabihin ng palmera na yan. Opo. Hmm. Di ba Tata Bert yung yung sa Pina-welcome mo. Opo, parang Palm Sunday something. Yeah, oo, Opo, yun. tama. Yan. Yun. Palmera. At saka doon nilalagay din nila sa tarangkahan. Hmm. Ang mga gusali sa tabi ng tarangkahan sa hilaga. Ang patio sa labas ay may isang kwarto. Nakadikit ito sa tarangkahan sa loob sa gawing hilaga at abot sa bulwagang nakaharap sa patio. Doon nila nililinis ang mga hayop na pinatay upang sunugin sa altar bilang handog. Sa magkaibang panig ng bulwagan ay may 4 na mesa. Dito naman nila pinapatay ang mga hayop na ihahandog kahit na susunugin, handog para sa kapatawaran ng kasalanan o handog na pambayad sa kasalanan. Katulad dun sa may kanyang Yeah. mesa eh. Yan. Katayan. May 4 na mesa rin sa labas, tig-2 sa magkabila ng tarangkahan sa gawing hilaga. Tig-4 ang mesa sa loob at labas ng bulwagan. Sa mga mesang ito, pinapatay ang lahat ng hayop na paghandog. Yari sa tinapyas na bato ang 4 na mesang patungan ng hayop na susunugin bilang handog. Ang taas nito ay kalahating metro, 0.7 meters ang lapad at ang haba. Dito ay nilalagay ang mga kasangkapang pangkatay sa mga handog. Sa paligid ng mga mesa ay may pasamanong singlapad ng isang palad. Sa mesa, ipinapatong ang karneng panghandog. Dinala ako sa patio sa loob. Doon ay may 2 tanging silid. Ang isa nakaharap sa timog at ang isa na may nakaharap sa hilaga. Sinabi sa akin noong lalaki, ang silid na nakaharap sa timog ay ukol sa mga paring nangangasiwa sa templo. At ang nakaharap sa hilaga ay para naman sa mga paring nangangasiwa sa altar. Siya ay mga anak ni Zadok, ang sambahayan mula sa lipi ni Levi, na siya lamang maaaring maglingkod sa harapan ni Yahweh. Tama. Sinukat ng lalaki ang patio sa loob. Ito'y palisukat na 50 metro, nasa gawing kanluran ng templo at nasa harap nito ang altar. Ang patio sa loob at ang templo. Isinama niya ako sa bulwagang pagpasok ng templo. Sinukat niya ang pasukan nito
2.5 metro ang lalim at 7 metro naman ang luwang. Ang kapal ng pader ay 1.5 metro. Ang haba ng bulwagan ay 10 metro at 6 na metro ang lalim. Ito ay may 2 pang pinakatukod sa magkabila, bukod sa 2 malalaking poste. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. Well, dito po, masyadong dinescribe yung gagawaing templo. Dito nga, gawa na nga actually, Yes. dito sa pangitain na ito na inano kay Ezekiel. Natatandaan ko noong makatanggap ng mensahe si David dahil sa itatayo niya na unang templo, hindi natin itinuloy yung pagbabasa dahil puro description, puro yes. elaborate Opo. tumalog Kumbaga tayo mahaba. noon Opo. Tapos sa bandang, titingnan natin yung susunod Yes. na kung tatalunan na lang natin. Opo. Ganun. Dito yun, masyadong mas ma-elaborate ito, Yeah. pero halos sa natatandaan ko, halos ganun din naman yung ibang mga Opo. So, we might as well proceed na doon sa susunod na chapter. Sige po. Thank you, Tito Bert. Ayan. Parang math problem na po yung last paragraph eh. Oo nga. So, how many? Isukat Sa totoo lang, hindi natin matatandaan yan Hindi po, Tito Bert. Nililito na nga ako. Maliban lang kung Tama. talagang may ka, susukatin mo, Opo. gagawa ka ng plano, yun, Yan. pwede. Pero kung babasahin mo, hindi matatandaan yan. Correct po. Correct po siya. Yan. Tuloy po natin chapter 41. Pagkatapos, ipinasok ako ng lalaking iyon sa dakong kabanal-banalan. Holy of Holies. Yan. Sinukat niya ang daanan nito. 3 metro ang taas, 5 metro ang luwang, at 2.5 metro naman ang kapal ng pader. Sinukat niya ang bulwagan. Ang haba nito ay 20 metro at 10 metro ang luwang. Pumasok siya sa huling silid. Sinukat niya ang daanan nito. Ang taas nito ay 1 metro, 3 metro ang luwang, at ang kapal ng pader ay 3.5 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang luwang nito ay 10 metro, gayon din ang haba. Sinabi niya sa akin, ito ang dakong kabanal-banalan. Ang mga silid na nakadikit sa pader. At sinukat din niya ang panloob ng pader ng templo. Ang kapal nito ay 3 metro. Sa pader na ito na nakapaligid sa templo ay may sunod-sunod na mga silid na tigda 2 metro ang luwang. 3 palapag ang mga silid. Bawat palapag ay may 30 silid. Ang pader ng palapag sa itaas ay manipis kaysa nasa ibaba sapagkat sa gilid ng pader nakasalalay ang bawat palapag. Sa labas ng silid na ito ay may malapad na hagdanang nakadikit sa pader at siyang daanan papunta sa mga palapag. Kung titignan sa labas ay waring pareho ang kapal ng pader mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ngunit sa loob, ang itaas na palapag ay maluwang kaysa sumusunod na palapag. Nakita kong may balkonahing 2.5 metro sa paligid ng templo. Imagine tuloy ako dito, Tata Bert, yung wala lang, may balkonahe. Napapos ako to. Ano ako. Ayan. Nasaan na wala tuloy ako yung balkonahe. Balkonahe. Ayan. Ayun, nakita Tata Bert. Thank you po. Nakita ko may balkonahing 2.5 metro sa paligid ng templo. 3 metro ang taas nito mula sa lupa at kapantay ng pundasyon ng mga silid sa gilid. Ang kapal ng pader ng mga silid na ito ay 2.5 metro. Sa paligid ng templo ay may bahaging bukas sa pagitan ng balkonahe at ng silid ng mga pari. Ang bakanting lugar ay may sukat na 10 metro. May isang pinto papunta sa lugar ng mga silid sa gawing hilaga at isa sa timog. Ito'y palaging bukas. Ang luwang ng azotea sa palibot ng templo ay 2.5 metro. Ang gusali sa gawing kanluran.
Sa dulo, sa gawing kanluran ay may isang gusali na 45 metrong haba at 35 metro naman ang luwang. 2.5 metro ang kapal ng pader na ito. Ang kabuuan sukat ng templo. Sinukat ng lalaki ang labas ng templo. Ang haba nito ay 50 metro. Mula sa likod ng templo hanggang sa gusali sa kanluran ay 50 metro rin. Ang pagitan mula sa harap ng templo pati ng patio ay 50 metro rin. Sinukat din niya ang haba ng gusali, ito'y 50 metro pati ang mga silid sa magkabila. Ang templo. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang bulwagan sa gawing labas ay nababalot ng tabla mula sa sahig hanggang bitana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasing taas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salita ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang muka. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leyon ng isa. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasing taas ang pinto, ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Dito sa verse na ito, no, nabanggit yung tungkol sa leon, no, itsura ng tao, itsura ng leon. Ang leon kasi, it symbolizes something about power. Yan yun eh. Kaya nilagay yung palmera naman something about spirituality. Oo, ganun. Yung ano. Tama pa po. So, yun lang ang konti paliwanag dyan. Pero, siguro mga description na ito ng mga sa tungkol sa... Anyway, tapusin na lang natin yung ano na yan. Opo. Ayan. Tuloy na po natin dito. Ang altar na kahoy. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar na kahoy. Ang taas nito ay 1.5 metro, 1 metro naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito, gayon din ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, iyan ang mesa sa harapan ni Yahweh. Ang mga pinto. Sa magkabilang dulo ng daanan papunta sa dakong banal ay may pinto. Gayon din ang papunta sa dakong kabanal-banalan. Ang mga pinto ay tigalawang paypay. Bawat paypay ay may tigalawang bisagra. Ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin at puno ng palmera, tulad ng nasa dingding. May kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. Sa bawat panig ng dakong banal ay may mga bintana at ang mga dingding ay natatakpan ng tablang may inukit na puno ng palmera. So, yung pinto dito, yung may paypay, ibig sabihin eh, dalawang pinto na ganyan eh, bumubukas ng ganyan eh. Pag ganyan eh. Opo. Yan ang itsura ng pinto. yeah, Di ba? opo. Ganyan. Pag hindi yung isa lang na pinto na Opo. ano, yan, pag ganyan. Opo. Yan paypay kung tawagin eh. Mm-mm. And then may binanggit din dito, may kahoy na panakip sa labas ng bulwagang divider siguro yan. Oh. Para hindi kita kagad pagbukas ng Opo. hindi kita ng ano. Yon. Ayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe. Dito po, no? At titignan natin yung mga susunod. Posible kasi na ang mga susunod na chapters dito, katulad nung nakaraan sa unang sa pagtayo ng unang templo, mahaba yung chapters na yon. Titignan natin, baka tatalon tayo. Anyway, ito kasi pangitain. Yes po. Pangitain na kay Ezekiel Mm-hmm. para doon sa itatayong templo. Nung panahon na ito, si Ezekiel ay kasama sa mga nabihag sa Babylonia. Kaya lang siya muling dinala rito ng Diyos upang ipakita sa kanya yung templo. Pero, kaya gusto ko na rin talunin ang templong ito na dinidescribe ng Diyos,
Hindi po naitayo. Uunahin ko na sa inyo. Oh. Hindi yan naitayo. Ay, bakit? Actually, yung Tata magtatayo ng templo, ang naitayong templo, iba. Ang nagtayo ng templo sila, Sarubabel. Base na rin sa plano ni Sarubabel na hindi si Ezekiel ang nag-ano, kundi yung na-take up po yan nung sa lecture eh. Opo. Si Amos, dalawa yung Opo. ano na tumutulong noon eh. Pero hindi ito ang naitayo. Ibang templo. Oh. Iba, hindi itong nasunod. And then, sad to say na yung templo na ito, hindi rin tumagal. Nawasak yan after ng kung ilang years. Nawasak ito. Yung unang templo ang nagwasak ang Babylonia. Eh. Opo. Ang pangalawang templo ang nagwasak Roman Empire na. Sa pamumuno ng isang general na nangangalang Titus. Yan ang tatandaan ko sa ano niyan. Since then, nung mawasak yung second temple na ito, wala pang itatayo. Walang naitayo. Inabot na ni Jesus yung second temple na ito eh. Oo, inabot na yan eh. Nung mamatay siya, 40 years after, saka na bumagsak yung... Hinulaan niya yan eh. Nasabi niya, mawawasak yan. Lahat ng bato na ano dyan, mawawasak yan. Wow. Sinabi ni Jesus yan. At nagkatotoo yun after 40 years nung mamatay siya. Then, up to now, kaya hindi pinapaniwalaan ng mga Hudyo si Jesus na Mesaya. Opo. Dahil ang hinihintay ng Israel o ng mga Hudyo na Mesayang darating ay siyang magtatayo ng ikatlong templo. Wow. Yan ang isang parang inaasahan ng Israel noon eh. Kaya hindi nila matanggap na Messiah or God si Jesus ng mga taga-Israel. Hindi nila matanggap. Ay, opo. Yan ay inaasahan nila. Si Jesus nga magtatayo, yung Messiah na darating ang magtatayo ng templo, and then siya din ang muling mag-iipon ng mga Hudyo nagkalat sa buong mundo, ibabalik, Opo. ganun. At kung ano-ano pang mga parang tinitignan nila na conditions para masabi nila or qualifications para matawag nila na Messiah nga siya. Yes. Kaya hindi sila naniniwala kay Jesus. Up to now, ang mga Hudyo, hindi. Wow. To them, si Jesus ay isang teacher. Yun lang. Kahit Tata Bert, syempre nalaman nila yung mga nagamot niya. Yes, totoo. Milagro, totoo. no? Baka hindi talaga. Yan ang isang ano niya. Kaya tumalo na tayo ha. Anyway, titignan natin, pag-aaralan namin ni Anje, kung dapat pa natin talakayin ng mga succeeding chapters na nagbibigay ng description ng pangitain na ito para sa susunod na templo. Pero pinapauna ko na, hindi natuloy ang templo na ito. Hindi ho yan natuloy. At yung templo na ikatlo na itatayo ni Jesus, ano to, kung matutuloy, siguro kung dumating si Jesus at sinasabing second coming niya, posibleng matuloy yun sa pagdating niya. Pero sa totoo lang, sinabi na mismo ng Diyos, sinabi na mismo ni Kristo, ang templo ng Diyos nasa puso ng tao. Opo. Yun po yun. So, hindi na niya, andito na siya, di ba? Andito Oo, na siya sa atin. andito Hindi na naman siya. na kailangan nagtayo ulit. Ayan. Yun lang, binigyan ko lang kayo ng Opo. advance input tungkol sa Thank bagay you na din, yan. Tata Bert. Mm-mm. Oo, kasi, syempre nag-expect tayo, daming, di ba? Daming sukat, Oo. daming instruction. Hindi pala. Si Sinjor nga, tumalon din siya doon sa unang andiman, yung katanda, Opo. tinalunan din Grabe natin rin yan eh. yun, haba. Ganun, anong inaano niya, kako, Ay, ganun gabi. lang naman niya. Hindi naman natin alam yung tungkol sa ano na yan eh. Opo. Tungkol sa, yung, tungkol sa mga sa ano ng Yes. templo na yan eh. Opo. Ayan. Sige po. Check ko, Tata Bert, kung kaya pa natin mag-isa pa. Kaya Sige. ano ko dun sa balkonahe, kasi dito meron isa, tapos dun sa kwarto, di ba? Dalawa. Oo, dalawa. Pare, check ko, Tata Bert.
Ay, okay po. Pwede. Kaya Sige, po. tingnan Yan, natin. tuloy po Yan. natin. 42. Ayan. Chapter 42. Ang dalawang gusali na malapit sa templo. Ako'y isinama ng lalaki sa patio sa labas at nagtuloy kami sa gusali sa gawing hilaga ng templo at malapit sa dulo nito sa kanluran. Ang haba ng gusaling ito ay 50 metro at 25 metro naman ang luwang. Ang kalahati nito ay nakaharap sa patyong 10 metro ang luwang at ang isa pang kalahati sa patyong nalalatagan ng bato. Ito ay 3 palapag. Sa hilaga ng gusali ay may 100 ng 4 at 5 metro ang luwang at 50 metro ang haba. Ang mga silid sa pangatlong palapag ay maliit kaysa una at pangalawa dahil sa balkon nito. Ang mga silid mula sa una hanggang ikatlong palapag ay walang haligi, di tulad ng ibang gusali sa patio sa labas. Ang pader sa ibaba ay may luwang na 25 metro, kalahati ng kabuuang haba. Sa natitirang 25 metro ay may mga silid. Sa itaas na palapag ay nakahanay ang mga kwarto mula puno hanggang dulo. Sa silangang dulo ng gusali sa ilalim ng mga silid na ito ay may mga pinto palabas sa patio. Sa gawing timog ng templo ay may isa pang gusali, hindi kalayuan sa kanlurang dulo ng templo. Sa harap ng mga silid ay may daang katulad at kasukat ng nasa gawing hilaga. Sa dulo ng hanay ng mga silid sa gawing timog ay mayroong ding pinto. Sinabi sa akin noong lalaki, ang mga gusaling ito ay sagrado. Dito kakanin ng mga pari ang ganap na sagradong bahagi ng mga handog. Dito rin ilalagay ang mga pinakasagradong handog tulad ng handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at handog na pambayad sa kasalanan. Pagkat itinalaga ang mga silid na iyon. Pagkagaling nila sa templo at ibig nilang lumabas sa patio, hukubarin muna nila roon ang kanilang kasuotan. Ibang kasuotang gagamitin nila pagharap sa mga tao. Ang sukat ng paligid ng templo. Matapos sukatin noong tao ang loob ng templo, lumabas kami sa tarangkahan sa gawing silangan at sinukat niya ang labas. Ang gawing silangan ay 250 metro, gayon din ang gawing timog, kanluran at hilaga. Sinukat nga niyang 4 na panig. Napapaligiran ng pader upang mabukod sa karaniwan ang tanging lugar na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito pong binabanggit dito, no, ay dinidescribe dito ay tungkol po sa ikalawang templo. Dahil nawasak ang unang templo. Para saan po ba yung templo? Ang aking pagkakaintindi, kaya nagtayo ng templo ay upang makasalamuha, dito nila nakakasalamuha ang Diyos sa templo na ito. Kaya itinayo. Pero despite of that, yung unang templo nawasak. Bakit? Dahil na rin sa tao. Imbis na bigyang galang, irespeto ang templo, ginamit pa nila ito sa hindi maganda. Nagri-ritual sila rito ng hindi para sa Diyos, para sa Diyos-Diyosan. Ikalawang templo na itayo, sila Sarubabel at kung sino pang mga kasama nila. Pero nawasak din ito dahil na rin sa ang tao ay hindi matuto. Dahil supposedly ang templo ng Diyos dahil nga sa Diyos yan dapat hindi nawawasak. Pero nagiging masama ang tao. Nawawala ang paggalang nila sa Diyos. Kaya sa palagay ko, hindi na templong muli ang itatayo ng Diyos, templong bato. Dahil nakikita naman niya bato na nga yung ipinatayong templo para sa kanya. Pati nga yung utos sinulat na nga sa bato. Hindi rin sinunod ng tao. Kaya ang ginawa na lang ng Diyos, yung utos, inilagay na sa isipan ng tao, sa puso ng tao,
Pati po Yes. ang templo, inilagay na ng Diyos sa puso ng tao. Ang kailangan na lang, isabuhay ng tao ang templo. Ibig sabihin, kung ano man yung utos ng Diyos, isabuhay po ng tao. At diyan niya tunay na makikita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kahiwagaan ng Diyos, ang buhay na gusto ng Diyos na ibigay sa tao. Medyo nag-advance po tayo, no? Dahil yung sinasabi ko, si Kristo na po may paliwanag dyan. Kasama po kasi yan doon sa dahilan kung bakit nga po pinababa ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, si Kristo nga po. Ayan, ay upang tubusin ang kasalanan ng tao. At upang kunin ang kahirapan ng Diyos. Ang isa pa na hindi binabanggit ng iba, gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging isa kay Kristo. Dahil si Kristo ang susi upang makarating ang tao sa Diyos. Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. Yun lang po ang susi sa salvation. Yun po. Thank you, Tata Bert. Wala na pong... Wala na. wala na po akong... Hindi ko wala na po akong maidagdag. Ay, ganun. Pero thank you, Tata Bert, na medyo in advance mo konti para yun nga, yung mas maintindihan ko. Siguro para sa akin, nung una kasi, yun nga, pag akala ko, Tata Bert, na tuloy, nandun ako ulit sa pag nagbibigay ng instruction yung Panginoon, maging detalyado, makinig. Pero yun, kung kunwari may hinihiling ka, ito, bibigyan ka ng instruction, o ganito gagawin mo. Ngayon, pag hindi natuloy, hindi mo naman sisisihin ang Diyos, diba? So, siguro, yun, yung pang-araw-araw na lang yung para sa akin na tawag dito. Pag may hinihiling tayo, at may mga kailangan tayong gawin, ibig sabihin, ano ba yung mga kailangan gawin? Yung basic na lagi namin sasabing, Tata Bert, magmahal, magpatawad, tumulong, na walang hinihiling. Yun lang. At the rest yun, kung ano man ang pangarap, pinagdadasal mo mangyayari. Pero kung hindi mangyari, yun ang sasabihin ko ulit, hindi mo siya sisisihin. Kasi baka nga, hindi mo nga sinunod ang kanyang utos. Oo, doon naman. Yun po ang sa akin, Tata Bert. Yan. Ikaw po, Tata Bert, marami ka na pong naibigyan. Baka lang po may dagdag ka. At sa akin lang po, yun nga, napag-uusapan ng tungkol sa templo, si Jesus na po kasi ang talagang nagsabi, ang templo ng Diyos ay nasa puso na ng tao. Ang Diyos mismo nasa puso ng tao. Isabuhay lang po natin yung mga utos ng Diyos, yung mga sinasabi niya, hindi po tayo maliligaw. So, ang problema, hindi naman ako nagmamabuti, hindi naman tayo nagpapakabanal dito. Marami sa tao ngayon ang hindi isinasabuhay yung templo ng Diyos sa kanilang puso. Sa totoo lang. Hindi pa rin matuto ang tao. Yung katigasan ng ulo, nandoon pa rin. Katulad nung panahon ng unang templo, nung ikalawang templo. Ngayon, hopefully, may tayo ang ikatlong templo pagdating ni Jesus. Yan. Thank you po, Tata Bert. At sana mamaya makatayo rin po si Tata Bert sa kanyang tuhod. Ako rin po, ang dami kong bulol-bulol. Pasensya na po. Saan ba yung stress ito? Yung Tagalog, yung pasensya na po. Ayan. Mamayang gabi po, may online prayer vigil, 10 p.m. Sana po mag-join po kayo, kahit online po. And then, sa mga gusto po manood ng replay, dito pa rin po sa Singer Anthony Vera Facebook. Sa YouTube po, meron kaming replay, or gusto yung manood ng mga past episodes. Actually, mas madali po ma-access sa YouTube. Kasi sa Facebook, isuscroll mo pa. Yun, dun na po kayo sa YouTube. At
Anthony Viver-AGT. Kung gusto nyo malaman paano po nag-start si Senyor at sa mga ibang proyekto na ginagawa namin. At yun nga, where we met God, dun sa mga proyekto na yun. Yan, anthonyvivero.com. Siguro yung where we met God baka magkaroon tayo ng ikatlong Ay, niya. pwede na, Tabert! Kahit Kaya ilan pag-iisipan pa. natin. Yes. Interesado si Jimmy. At Bert, i-guess uli ako. Ay, kakatawa. Sige Oo. po. Ayan. Tapos kakanta rin po siya ng kahit maputi na. Yeah. Ulit-ulit. Ayun lang po. Bukas, Tata Bert. Bukas, alas 8 po ng umaga, yung novena po natin yan. Kailangan po yan bago yung gamutan. Ayan. At bago rin ang gamutan, yung ating 187 lecture po. Thank you po, Tata Bert. Thank you po sa inyo panonood. God bless po.